Misteryoso Movie Recap. Magandang araw. Ngayon, ay ipapakita ko sa inyo ang isang Thailand comedy romance na pelikula mula noong taong 2019 na may pamagat na Friend Zone. Halika sabay natin panoorin at sana ay matuwa ka. Sa unang eksena ng pelikulang ito ay ipinakikilala ang isang high school student na pinangalanang Ging. Ang kanyang ama ang naghahatid sa kanya at nagmamadali papunta sa paaralan. Matapos siya maihatid, sa halip na pumapasok sa klase, siya ay umakyat at tumakas sa bakod ng eskwelahan papunta sa kotse ng isa niyang kaibigan na si Paul. Silang dalawa ay lumiban sa klase sa araw na yon dahil naniniwala siya na ang kanyang ama ay may ibang karelasyon, kaya sinundan nila ang ama ni Ging. Ngunit ito ay papunta sa airport na dapat ay papunta sa kanyang trabaho. Nalaman nila na may flight ang ama ni Ging papunta sa Chiang Mai, Thailand, kaya silang dalawa kumuha din ng mga tiket at bumiyahe sa parehong lugar. Pagdating nila sa lugar, nagpatuloy sila na sundan ng kanyang ama. Habang sinusundan nila ito, pumasok sa isang hotel ang ama. Pagkatapos ay nagpasya din siyang manatili sa parehong hotel kasama si Paul, kaya nag-check-in sila sa isang kwarto sa tabi mismo ng kwarto ng ama at sinusubukan niya makinig kung may maririnig siya sa pamamagitan ng pader ng kwarto. Dahil ito ay magkatabi lang, sinabihan ni Paul si Ging na umuwi na sila dahil kinakabahan siyang mahuli sila ng kanyang ama. Ngunit tumanggi si Ging, sinubukan niyang muli, ngunit wala pa din siyang marinig na nag-uusap sa kabilang kwarto dahil nawala ng pagpipilian kaya tumulong na rin si Paul at sa wakas ay may narinig na siya sa kabilang kwarto na may kausap ang ama ni Ging. At sinabi ni Paul ang mga narinig sa kabila na totoong may affair talaga ang kanyang ama. Kaya pumunta siya upang harapin ang kanyang ama pagkatapos ng mga nalaman niya. Ngunit pinipigilan siya ni Paul habang naluluha ang kanyang mata. Nakinig si Ging at ang dalawa ay bumiyahe na ulit pabalik sa kanilang bayan sa Bangkok. Sa buong biyahe ay umiiyak si Ging at tinatago ang kanyang mukha ng kumot. Labis ang kanyang hinanakit sa kanyang ama dahil sa pagtataksil kaya umiiyak na lang siya kay Paul. At habang si Paul ay sinusubukan siyang pakalmahin, ipinahayag ni Paul ang kanyang pagmamahal sa kanya at nagsimula si Ging upang magtanong kung anong uri ng pagmamahal ang tinutukoy niya. Saka sumagot si Paul na mahal niya ito bilang isang kaibigan. Dahil naniniwala siya na kaya nila magsama ng matagal sa mahabang panahon kung mananatili silang magkaibigan, kaya lalong napaiyak si Ging. Dahil simula pa kasi noon naging matalik na silang magkaibigan. Sa susunod na eksena makikita natin si Ging na mayroon siyang boyfriend na nagngangalang Luis, pero sa kanilang relasyon ni Paul ay nananatiling magkaibigan lang. Sila ay karaniwang gumugugol ng oras na magkasama at ginagawa masasayang bagay tulad ng paglalakbay at kahit pumunta sa mga restaurant na pinupuntahan ng mga magkarelasyon. Makalipas ang ilang taon noong 2019, si Paul at Ging sa wakas ay nakatakdang magpakasal. Kumakanta si Ging sa entablado habang si Paul ay nakikipagkwentuhan kasama ang mga kaibigan tungkol sa paano nabuo ang kanilang relasyon mula sa pagiging malapit na magkaibigan hanggang sa wakas ay ikinasal na. Sinimulan ni Paul ang kanyang kwento na nagsasabi na nagsimula ang lahat noong 2017 dahil galing sa hiwalayan si Ging sa ex niyang si Luis. Matapos ng 8 taong relasyon, kakadating lang ni Paul galing sa trabaho bilang isang flight attendant, kaya madali siyang mapuntahan kahit saan sa buong Asya. Lagi siyang nandyan para kay Ging at sa araw din na yun pumunta siya sa kanyang bahay upang pasayahin siya. Pagkatapos sinama niya si Paul sa recording studio kung saan nagtatrabaho ang isang artista, sa kanyang session nagbibigay siya ng payo sa pag-ibig na ang relasyon ay isang pag-aaksaya lang ng oras. Sumang-ayon si Ging sa kanya at nangakong hindi na kailanman makipag-date muli. Kinabukasan, ang dalawa ay nagbibisikleta at nagtanong si Paul kay Ging kung hindi na talaga siya makikipag-date ulit. Agad niya itong sinagot na naniniwala siya na may nakalaan na tamang tao para sa kanya at handa niyang hintayin yun. Natuwa si Paul sa sagot niya at napangiti na lang. At noong 2018 nakahanap si Ging ng bagong kasintahan, ang pangalan ay Ted, na isang music producer. 3 silang nasa party nung gabing yun at inaaya ni Ted si Ging para kumanta kasama niya. Tinanggap ni Ging pero dahil sa kawalang ingat niya, nahulog siya sa stage at nabalian siya ng binti. Pagdating ng ambulansya, isa lang ang pwedeng sumama kay Ging, ngunit si Paul at Ted ay parehong gustong sumakay. Pero pinili ni Ging si Ted at sinabihan si Paul na mag-enjoy na lang sa party. Malinaw na nasaktan si Paul at nalungkot, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Makalipas ang ilang linggo ay nagbabakasyon si Paul sa Yangon, Myanmar kasama ang kanyang bagong girlfriend. Kahit may karelasyon siya parang hindi siya seryoso dito. Si Ging pa din ang nag-iisang babae sa puso niya at nagkataon na tinawagan siya nito para sabihin na hindi maganda ang pakiramdam niya. Nagsasabing siya ay nagsusuka at hindi pa dinadatna ng dalaw na sa tingin niya na siya ay buntis at nag-aalala dahil nag-iisa siya ngayon sa Kuala Lumpur. Pagkarinig ni Paul ay agad na nagpunta sa Malaysia at dumating agad sa hotel ni Ging. Binilisan niya hanggat maaari. Binigyan siya ni Paul ng pregnancy test kit at naghihintay sa labas ng pinto ng banyo.
Ang resulta ay inihayag na sa ilang sandali, at sa kabutihang palad ay hindi buntis si Ging. Pagkatapos ay nakwento ni Ging na nag-aalala siya tungkol sa hinala niya na may ibang babae si Ted at gumagawa na ngayon ng isang album kasama ang babaeng singer mula sa ibang bansa sa Asia dahil sa kanyang binti ay hindi niya kaya sumama. Gayunpaman, tumaas ang kanyang mga hinala nang makakita siya ng resibo sa isang restaurant na Marangyang Hotel kaya ang dalawa ay nagpasyang kumain sa parehong restaurant at para magtanong sa mga waiter doon. Gayunpaman ito ay hindi maalala ng mga staff kung si Ted ba yun. Kaya pagkatapos, ay nagsisimula na lang si Paul na gayahin si Ted sa nakakatawang paraan at si Ging ay nagbiro din sa pamamagitan ng panggagaya sa isang random na singer na sinusubukang akitin siya. Maya-maya, ay bumalik na ang dalawa mula sa restaurant, pinaalam ni Ging kay Paul na maglalakbay siya sa Cambodia upang mahuli niya si Ted. Si Paul naman ay nagpaalam rin sa kanya na babalik na siya sa trabaho. Kasunod nito ay niyakap niya si Paul at sinabihan niya kung gaano siya kaswerte sa kanya. Bagamat malungkot sa kanyang pag-alis, niyakap din siya pabalik ni Paul at ngumiti. Sa susunod na eksena nagkita si Ging at Ted sa Cambodia at sumama siya sa isang recording session. Habang nanunood siya, naiinggit siya nung napansin niya si Ted na masyadong komportable sa babaeng singer. Matapos yun, pagkabalik ng magkasintahan sa kanilang hotel, si Ging ay patuloy na naghahanap ng mga ebidensya na niloloko siya. At habang nakatulog si Ted, hinalungkat niya ang kanyang mga gamit at may nahulog kaya natuklasan ang set ng kondom na may nawawala na isa. Kinabukasan ay nakipaghiwalay ang kasintahan ni Paul sa airport at nagulat siya nang makita niya si Ging na nandoon din sa airport. Sinabi sa kanya ni Ging na maglalakbay siya sa Hong Kong para sundan si Ted. Kasama ang paniniwala niyang si Ted ay nagluloko talaga. Pagkatapos, naghiwalay ang magkaibigan pero sa paglipad ng eroplano ay tumabi kay Ging si Paul na kinatuwa niya at sabay na tumungo sa Hong Kong ang dalawa. Pagkarating doon ay naghapunan sila sa isang restaurant malapit sa studio ni Ted na biglang tumawag si Ted at sinabi niya na babalik siya sa hotel sa sandaling matapos siya sa pagre-record. Gayunpaman, nung sumilip si Ging sa bintana napansin niyang lumabas si Ted kasama ang ibang babae. Nasaktan siya sa nakita niya, kaya si Ging at si Paul ay nagmadali na sumunod kay Ted sa pag-aakalang pupunta siya sa hotel. Sa kasamaang palad ay nawalan sila ng track sa kanya at nagpa siya na direktang magtungo sa hotel. At doon nila nalaman na wala si Ted sa hotel at kaya naghihintay sila sa lobby. Matapos ang ilang oras na paghihintay, may taxi na biglang lumitaw at lumabas ang isang babae. Napapikit agad si Ging, naghahanda para sa ayaw niyang makita. Ngunit sa kabutihang palad, isang matandang lalaki ang lumabas dito. Lumipas ang oras pero hindi dumating si Ted at ito ay pinag-alala ni Ging. Sinusubukan niyang tawagan siya ng maraming beses ngunit hindi siya sumasagot kaya hiniram niya ang phone ni Paul. Naisip niya na baka sumagot si Ted mula sa isang unknown number at nagulat siya dahil sinagot niya pero ibinaba ni Ging ang phone. Nang walang kahit anong salita, labis siyang nalungkot at nasaktan. Ngayon ay kumbinsido na siya na si Ted ay mayroong ibang babae. Kasunod nito ay umalis na sila sa hotel at sumakay ng open-top bus. Pilit pinapagaan ni Paul ang loob niya. Pero siya nananatiling tahimik dahil wala siyang maisip na kahit ano maliban sa pagtataksil ni Ted. Habang papalapit sila sa may billboard, biglang tumalon sa kinauupuan niya at nakalambitin siya. Naiwan siya ng sasakyan. Saglit siyang kumapit dito at napasigaw sa takot. Pero buti na lang bumalik agad ang bus at si Paul ay nakaalalay sa kanya pababa. Matapos makababa ni Ging ay napayakap sa kanya sa bus at ang iba pang mga pasahero ay nakatingin habang kinuhanan sila ng larawan. Matapos ang nangyari, ipinaalam ni Paul kay Ging na siya ay pauwi na sa susunod na araw ngunit si Ging ay malungkot pa din at balisa dahil sa nalaman niya. Kaya naisip niyang sumama na lang sa kanyang paglipad papuntang Thailand. Bumaba siya sa Krabi at hiniling niya kay Paul na manatili din. Ngunit mayroon pa rin silang isa pang flight, kaya inunawa na lang ni Ging. Matapos yun ay nagpa siya si Ging na manatili sa isang hotel, pero dahil nangako si Paul na pupuntahan agad siya pagkatapos ng kanyang duty. Matapos ang kanyang duty, nagmadali si Paul para puntahan si Ging sa kwarto ng hotel kung saan siya nagmumukmok buong araw, at pabirong kinuha ni Paul ang kanyang cosmetic box at nililinis ang kanyang mukha at pinapagaan ang loob para manumbalik ang saya niya. Pagkatapos ay umalis sila sa hotel at pumunta sa isang kagubatan para maglakbay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sakay ng motor at habang nagmamaneho, may unggoy na hindi inaasahang lumitaw sa kalsada. Pinahinto ni Paul ang motor at tumalon si Ging para bumaba at tumakbo. Gayunpaman bago siya makalayo, sinabihan agad siya ni Paul na sumakay agad muli. Pinaandar niya ulit ang motor na inakala na nakasakay na si Ging, ngunit sa paglingon ni Paul ay napansin niyang hinahabol siya ni Ging dahil ang nakasakay pala ay ang unggoy na agad na umupo sa motor, kaya agad siyang bumalik para maisakay si Ging, ngunit galit na galit at sinisigawan siya. Pagkatapos biglang sumakit ang tiyan niya at napilitan silang ihinto ang kanilang paglalakbay.
Habang siya ay nagbabawas, napagtanto ni Gink na nakalimutang wala siyang tissue, kaya inalok ni Paul ang kanyang medyas. Pero tinatanggihan, wala nang ibang paraan kaya yung damit niya ang binigay para magawa na niya ang dapat gawin. Sa susunod na eksena ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay at nasa city na sila ngayon. May mga taong tumatawa kay Paul dahil siya ay nagmamaneho sa kalsada na walang suot na damit. Sa hapon naman, ay naglalakad sila sa dalampasigan kung saan pinadinig ni Gink kay Paul yung isang kanta na nilikha ni Ted at sinabi niya na ayaw niya nung kanta na yon. Kaya binago ni Paul ang lyrics at dahil dun napangiti siya, nasiyahan sila sa kanilang oras. Nung gumagabi na, hiniling ni Gink kay Paul na bumalik na sa kanilang silid sa hotel. Pagkabalik nila Gink naghahanda ng paliguan at hinaluan ng beer at nag-aanyaya kay Paul na samahan siya. Medyo nag-alangan si Paul at hinugasan ni Gink ang buhok niya mula sa likod. Biglang nagsalubong ang mga tingin nila at tila maghahalikan na. Pero umiwas si Gink dahil naguguluhan siya at naiintindihan din ni Paul ang sitwasyon dahil naging matalik silang magkaibigan noon pa man ni Gink. Pagkatapos ay naging emosyonal at nagtatanong kung bakit niloloko siya ni Ted. Sinagot ni Paul na pagtanto na siya ay ginagamit lang. Kaya ang dalawa ay nauwi sa sandaling pagtatalo. Matapos yun sila ay kumalma agad at nangakong bibisita ng sabay sa Europe para makita ang Northern Lights. Bago matulog, nagtanong si Paul kay Gink na bisitahin siya sa templo kung makipaghiwalay siya kay Ted. Makalipas ang ilang araw sinamahan ni Gink si Ted sa isang studio sa Myanmar, ngunit naiinis siya kapag napalapit siya ng sobra sa isang singer. Galit na hinablat niya ang mikropono at nagtatanong tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa Hong Kong. Nagulat at natahimik si Ted dahil sa mga nalaman ni Gink. Pinigilan umalis si Gink at nagpapaliwanag. Habang umiiyak at humingi ng isang pang pagkakataon, nagpasya din si Gink na emosyonal na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa susunod na eksena, nakipagkita si Gink kay Paul sa templo at para sabihin sa kanya na binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Ted, nasaktan si Paul sa sinabi sa kanya ni Gink at ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi na hindi siya nakipag-date kay Gink noong high school pa lang sila at nagpasya siyang lumayo. Ngunit hinabol siya ni Gink na sinasabing siya ang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Binanggit din niya na kung sila ay nagde-date, baka hindi magtatagal ang kanilang relasyon ng ganito katagal. Sa kabila nito si Paul ay tumalikod palayo sa kanya at hindi na lumingon. Ang dalawa ay hindi na nag-uusap mula noon. Isang araw habang namimili si Gink kasama si Ted, bigla siyang nakarinig ng kanta na ginamit niya upang makinig kasama si Paul at dahil doon nagsimula niya maalala ang lahat ng mga alaala kasama si Paul. Simula pa noong high school sila at ang kanilang nakakapagod na paglalakbay sa Hong Kong, dito niya napagtanto na si Paul ang tanging lalaki na nasa tabi niya sa lahat ng mabuti at masamang nangyari sa buhay niya. Makalipas ang ilang buwan, habang nakasakay si Gink sa kanyang bisikleta bigla niyang napansin si Paul at hinabol niya ito matapos hindi pansinin. Ipinaalam niya kay Paul na tinapos na niya ang relasyon niya kay Ted. Nagtanong si Paul bakit at kung niloko ba siya ulit nito. Ngunit ang sagot ni Gink kaya nakipaghiwalay siya dahil gusto niyang pumunta sa Europe para makita ang Northern Lights at pagkatapos ay magpakasal kay Paul. Dahil mahal niya si Paul, na agad tinanggap ni Paul ang panukala niya at nagyakapan ang dalawa sa tuwa. Sa pagtatapos ng kwento ay nandito na tayo sa kasalukuyan at yun ang kwento ni Paul sa kanyang mga kaibigan na ganito na sila ni Gink matapos ang 10 taon. Kasunod nito ay lumapit siya kay Gink at nagtatanong tungkol sa singsing na ibinigay nito sa kanya. Nang mapagtanto niyang nawawala, ang lahat na nasa party ay nagsimulang maghanap. Makalipas ang ilang sandali sa wakas na hanap ni Paul ang singsing, ang pelikula ay nagtatapos na nagmumungkahi kay Gink sa pamamagitan ng paglalagay ng singsing sa kanyang daliri. Kung gaano niya ito kamahal, maraming salamat. Sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. Suportahan niyo sana ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Hanggang sa muli.